Magandang araw o gabi, Sir Alex. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Igoy. Nais ko rin po sanang ibahagi ang aming karanasan ng aking pinsan sa kababalaghan. Alas 4 pasado ng hapon araw ng Sabado ay naninirador kami ni Alok sa likod na bahagi ng paaralang elementarya sa lugar namin. Meron kasing bahagi roon, sir, sa likod ng pader, bakante at may malawak na kakahuyan. Sa kabilang banda naman ay malapad na palayan at maraming buntod ng pinaggilingan ng palay ang iyong matatanaw kasi nung time na yon ay kakaani lang. Sinasabi ng mga matatanda sa lugar namin, sir, na ang bahagi raw po ng kakahuyan ay may mga kababalaghang nangyari noong mga kapanahunan nila. Yun umano ang dahilan kaya iniiwasan ito ng karamihan lalo na mga kabataan sa lugar namin. Kami naman ng aking pinsan noon kasi nga marami talagang ibon sa bahagi na yon. Hindi nakinig at talagang lakas loob kaming pumasok doon para manirador ng ibon. Nakakahalina gawa ng makikita mo rin talaga na maraming iba't ibang uri ng mga lumilipad at may mga pugad pa. So heto na nga po, Sir Alex. Bago kami pumasok ay nakasalubong pa namin ang kapitbahay na si Aling Dadang. Bili nito, huwag pumasok sa kakahuyan dahil may mga engkanto umano roon. Hindi kami nakinig, bunsod nang kung minsan ay may naninirado rin talaga sa bahagi na yon. So nung wala na si Aling Dadang ay dumiretso na kami ng aking pinsan. Habang naninirador at habang papasok sa gitna ng kakahuyan, nakakaamoy kami ng mabango na para bang may naglilitsyon. Inakala pa nga naming baka may mga nakatira na sa bahagi na yon. Di nagtagal, may nakita kaming dalawang kabataan, Sir Alex, na mga kaidaran lang din naman namin. Nag-iihaw sila ng karne ng ibon na kulay itim sa ilalim ng puno ng mangga. Magaganda at mapuputi sila, Sir Alex. Kami naman ay dumiretso lang kasi nga ang pakay ay manirador lamang. Kaso tinawag kami ng mga ito para pagsaluhan daw yung karne ng inihaw nila na ibon na nahuli rin daw po nila sa kakahuyan. At dahil magaganda nga sila, Sir Alex, mukhang mababait din, lumapit kami at nakikain. Nung una ay parang nakakadiri kasi nga kulay itim ang karne. Pero dahil sarap na sarap ang dalawang kabataan na mga babae na yon, wala pang kaarte-arte kung kumain, nakikain na rin po kami. Okay lang naman po ang lasa, Sir Alex, kahit matabang. Amoy na amoy namin ang karne na mabango at masarap pa rin talaga kahit papano sa aming panlasa. Nagkwentuhan pa kaming apat noon. Natatandaan ko pa, tanong ko sa isa, saan sila nakatira? Ang sagot ng dalawa, doon lang din daw po sa kakahuyan na yon. Nung magpapaalam na sana kami, sir, yun na ang huli naming natandaan sapagkat sa di malamang dahilan ay bigla kaming nakatulog ng aking pinsan. Sumunod nun ay nanaginip ako na parang nakakulong sa karimlan. Napakadilim lang at walang ibang makikita. Nagulat na lamang ako, Sir Alex, dahil nagising kami ng aking pinsan na maraming tao sa paligid at nasa bahay na ng isang albularyo sa Karatig Sitio. Ang nangyari pala, nakatulog kami sa kakahuyan, Sir Alex. Nag-alala ng todo ang aming mga magulang. Hinanap kami ng aking pinsan pagkat hindi nakauwi para sa hapunan. Nagkagulo sila, sama-sama pati yung mga kapitbahay namin. Sa kabutihang palad, laking pasalamat ng aming mga magulang dahil ang nakapagpaturo po sa aming kinaroroonan ay ang kapitbahay na si Aling Dadang. Nang malaman kasi nito na hinahanap kami, hindi pa nakauwi, agad na sinabi sa mga tao, lalong-lalo na sa mga pamilya namin, na huli kaming namataan nung hapon pa lang na naninirador sa kakahuyan na sinasabing may mga engkantong naninirahan. Nakakakilabot lang, Sir Alex, buhat nang madatnan daw nila kami ng mga alas 8 pasado ng gabi ay parang nakasalampak daw po ang aming katawan sa malaking ugat ng balite sa kakahuyan na yon. Pero ang nakakapagtaka pa, sa ilalim ng puno ng mangga naman kami nakaupo kumain ng inihaw na karne bago nakatulog. Papaanong nakarating sa may balite?
Malayo na yun sir malapit na ito sa may sapa. Pero ang lubos na nakakatakot dito, sabi ng albularyo, kinuha raw kami sir ng mga engkanto sa kakahuyan na yon. Parang kinuha ang aming kaluluwa at ikinulong tapos sumanib sa katawan namin ang engkanto. Paano ba naman kasi, noong dinala umano kami sa bahay ng manggagamot, doon pa lang kami nagising at iba raw ang aming mga sinasabi. Maldito kung sa Bisaya pa, lumalaban tapos malakas daw kami ng aking pinsan. Basta hindi na raw kami. Yun pala, sinaniba na ng masamang elemento. Ganun pa man, sa kabila ng pangyayari, labis ang pasalamat namin sa manggagamot dahil nagawa po nitong mailigtas kami ng aking pinsan sa tiyak na kapahamakan. Nang dahil sa angkin nitong kaalamang espiritual, nagawang maibalik ang kaluluwa sa aming katawan. Matapos nun, talaga namang hindi na kami bumalik sa kakahuyan. Mas lalong nagkatotoo ang dating kwento-kwento tungkol sa bahagi na yon na pinamumugaran ng mga masasamang elemento. At yun na po sir ang aking maikling kwento. Hanggang sa muli. Egoy ng Zamboanga del Norte. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Alex. Ako po ulit si Maris at ibabahagi ko naman ang kwento ng aking tatay tungkol sa nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Nangyari ito matagal ng panahon ang nakalilipas kung kailan binata pa siya nung time na yon at nasa mga 24 anyos pa lang. Ang tatay ko sir ay palainom ng alak. Nagbago lang ito noong nagkaasawa siya pero nung kabinataan niya ay malimit daw talaga, lalo pat maraming barkada. Pagkukwento pa nito, magkano lang naman daw ang tuba sa panahon nila. Kahit sa ang kanto kalilingon, sa mga tindahan doon, meron daw talagang nagtitinda ng tuba. Malimit ay libre pa nga buhat ng ang mga tatay ng kanyang kaibigan ay pagtutuba ang hanap buhay. So ayun na nga po sir, pagkukwento ng aking tatay, madalas kada hapon kapag may trabaho sa palayan sa bukid, sabi niya, nagiinuman daw talaga sila ng mga barkada niya ng tuba sa kubo bago uuwi. At kapag nalasing ng todo kung minsan, doon na talaga sila sa kubo magpapalipas ng gabi. Subalit yung aking tatay Sir Alex, minsan lang ginagawa yon. Kahit malasing siya ay umuwi talaga yan sa kadahilan ng dala niya ang kalabaw ng kanyang lolo. Ang kagandahan pa kahit malasing siya, yung kalabaw na yun ay marunong din daw umuwi. Kahit matulog pa si Papa sa likod nito, umuwi raw talaga yun Sir Alex hanggang sa kanilang bahay. Kung baga, wala umano silang iwanan ng kanyang kalabaw. Samantala, sa lugar naman po na yun Sir Alex ay may kilala o bantog na aswang na nagngangalang Sitas na maraming alagang itik. Kapitbahay nila Papa pero malayo po yun. Alam nyo naman sa bukid, ang kapitbahay na tinatawag ay malalayo talaga ang agwat. Na pagkukwento pa ng aking itay, hekta-hektarya po at metro-metro ang pinag-uusapan. Ganun kalayo ang tawag na kapitbahay sa lugar nila nung panahon na yon. At yun na nga po, totoong aswang daw po ang kapitbahay nilang matandang sinang Sitas dahil meron na rin talagang nakakita at nakapagpatunay na nag-anyong tao ito mula sa anyong ibon ng madaling araw. Naniniwala rin talaga sina tatay o pamilya nila sa kwentong ganon kasi nakita rin daw ito minsan ng kanyang lolo na kinain ang sisiw ng itik. Yun bang sinubo umano Sir Alex ng buhay tapos diretso lunok. Ganon pa man sa kabila ng mga haka-haka at mga kwento na yun, mabait daw po ang matandang sinang Sitas kahit nabantog ito na aswang sa lugar.
Hindi naman daw kumakain ng dugo at laman ng tao. Katunayan, wala naman pong napapabalitang may pinatay o biniktima ng aswang sa lugar na yon. So eto na nga po, dako tayo sa pinakabuod ng kwento. Isang araw, nagkatay ng pato ang kaibigan ni Papa sa bukid dahil nagpa-harvest ng palay ang mga magulang nito. Nagkulang daw kasi sa pagkain kung kaya nagkatay sila ng pato para pulutan sa hapon. Kapag anihan daw kasi Sir Alex, marami talagang pagkain bilang pasasalamat ng may-ari ng palayan na nakaani na naman. At sigurado pagkahapon niyan, inuman daw talaga ng tuba ang magkakaibigan. At yun na nga po, gaya ng nakagawian, dala ni Papa ang kalabaw ni Lolo, iniwan niya lang muna ito sa may pastulan, malapit sa puno ng mangga, at sila na may kaagad na nag-inuman simula alas 5 ng hapon hanggang gabi. Pagpatak ng alas 9 pasado Sir Alex kung kailan nalasing na si Papa, dahil nagsiuwian na ang mga kasamahan, umuwi na rin siya. Ayaw niyang matulog o magpalipas ng gabi sa kubo kasi nga mayroon siyang kalabaw na dala. So kanya na itong tinungo para sakyan pa uwi. Tulad ng nakagawian, balak ni Papa na sa likod ng alaga na lang matutulog, total marunong naman din po itong umuwi. Habang naglalakad, pasuray-suray na si Papa sa daan. Ayos lang naman, hindi na diretso sa tubigan buhat ng maliwanag naman po ang sikat ng buwan. Pagkukwento niya sir, sa kubo pa lang ay may naririnig umano siyang huni ng kikik. Ngunit wala lang naman sa kanila ang ganyang tinig, gawa ng madalas nilang naririnig yun tuwing gabi. Pero ang napansin niya noon, hindi raw lumalayo. Kahit nalasing na, dinig niya ang mahinang paghuni nito na animoy paikot-ikot lang sa himpapawid. Pagkarating niya sir sa may pastulan ng kalabaw, nandoon na ang alaga sa ilalim ng puno ng mangga. Kaagad na sinakyan ni Papa kaso nung pinapalakad niya ay hindi ito umaalis. Nanatili lang sa pwesto at animoy parang may kinatatakutan. At kahit anong ginawa niya sir, hindi talaga umusad ang kanyang alaga kung kaya. Dala na rin ng antok at kalasingan, nagpasya na lamang ang aking itay na magpahinga muna sa tabi ng kalabaw at hindi na niya tinali. Total meron naman siyang sako na ginagamit panglapat sa likod ng alaga tuwing sinasakyan niya ito. At yun na lamang ang ginawang banig sa lupa, pagkatapos ay kaagad nang humiga. Nasabi na lamang ng aking tatay, kung alam niya lang daw na hindi uuwi ang kalabaw, di sinsanay sa kubo na lamang siya nagpalipas ng gabi. Pagkahiga niya sir ay nakatulog kaagad ang aking itay at nasa mga alas 2 ng madaling araw na ito na alimpungatan. At sa maniwala kayo o hindi, kung hindi pa hinila ang paa nito ng aswang ay hindi pa siya maaalimpungatan. Ganito raw po kasi ang nangyari. Habang natutulog ay may nararamdaman siyang humahawak daw sa kanyang paa at sa tiyan ng dahan-dahan. Akala niya'y kalabaw lang na dinidilaan siya. Ganun daw kasi ang kalabaw nila sir. Kung minsan hinahalikan pa nga at dinidilaan sa bunganga. Subalit tuluyang naalimpungatan ng aking papa noong hinila na talaga siya sa paa ng may kalakasan Sir Alex. At sa tansya niya, nasa mga 1 metro rin umano ang paghila sa kanya. Nagulat ang tatay ko syempre at labis na kinilabutan buhat ng pagkamulat ng mata. Bumungad sa harapan niya ang isang aswang na nooy nakatuwad sa kaniyang paanan. Sino bang hindi magugulat nun Nagbabaga raw ang mga mata sa pula. Buhaghag ang buhok na animoy may sariling buhay. Hubot-hubad tapos ang baho-baho raw po ng amoy. Nang mga sandaling yon kahit takot na ang aking papa, pilit po siyang kumakalma. Ang ginawa niya Sir Alex, inalerto ang sarili na kahawak sa dulo ng itak pero hindi naman po hinugot. Sa isip-isip niya kasi, kung may balak daw na masama ang aswang na yon, dapat kanina pa noong natutulog siya ay sinaktan na o kinain na siya ng nilalang na ito, di ba? Kaya kahit papano'y nararamdaman niyang walang balak na masama ang aswang sa kanya. Kung baga,
Parang ginising lang daw po siya noon. Ang inaalala niya lang, wala na ang kalabaw sa tabi dahil siguro sa labis na takot, pumaripas ito ng takbo nang hindi man lang napansin ng aking tatay. Dala na rin ng himbing ng pagkakatulog. Yung aswang naman po sir, pagkukwento ni Papa, hindi gumagalaw, na natiling nakatuwad at nakatitig lang sa kanyang harapan. Hanggang sa naisipang magsalita ni Itay noon. Ang sabi niya, "Wag mo akong saktan kung sino ka man. Ikaw ho ba yan, Lola Sitas?" Pagkabanggit niya ng pangalan na yun, Sir Alex, bigla umanong tumakbo palayo ang aswang na yon hanggang sa maglaho sa talahiban. Sa puntong yon ay wala nang sinayang na oras ang aking tatay. Kahit sinong matapang naman siguro, Sir Alex, sa ngalan na bumungad sa iyong harapan o nakakita ka ng aswang na ay pangit ng hitsura, makakaramdam ka talaga ng takot at pag-aalala, di ba? Kaya dali-dali nang umalis ang aking papa, na pagkukwento pa nito kahit madaling araw ay talaga namang pinagpawisan siya ng sobra. Lakad-takbo na ang kanyang ginawa sa kadahilan ng nag-aalala rin siya kung nasaan na ang kalabaw. Na baka may kasama ang aswang at tinangay na ito para gawing pagkain. Kapag ka nagkaganon, iyari si Papa sa tatay at lolo niya. Ngunit nang ibabaw pa rin sa isip niya noon na umuwi talaga ang alagang kalabaw sa bahay nila. Hindi nga po siya nagkamali, Sir Alex, dahil pagkarating ni Papa roon, nandoon na rin ang alagang kalabaw sa pwesto kung saan ito tinatali. At yun na nga po, sir, nagtawanan na lamang sila sa nangyari kay Papa. Nasabi ng kanyang lolo na kung minsan kapag lasinggero nga naman at kung saan-saan natutulog, makakaranas talaga ng mga bagay na hindi inaasahan. Mga bagay na hindi ka panipaniwala pero tunay na nangyari. Ayon sa lolo ng aking tatay, malamang sa malamang ang aswang daw na humila sa kanya ay ang kapitbahay lang nila na bantog. Maaaring ginising lang daw siya noon para makauwi na. At kung mapapansin niyo kasi, pagkabanggit daw ni Papa sa pangalang Lola Sitas, pumaripas daw ng takbo ang aswang na yun hanggang sa maglaho. Na ibig sabihin lamang po nun, maaaring kilala ng nilalang ang pangalan na yon. O di kaya siya mismo ang bantog na aswang sa lugar na nagngangalang Lola Sitas. At yun na po, sir, ang kwento ng aking tatay. Isang nakakapangilabot na karanasan tungkol sa nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Hanggang sa muli, Maris ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.